Who in the world? Yeah. May trekking pala tayo dito. Akala ko parang ganda-gandahan lang ako. Naniniwala ako na mas mabuting nakikita natin ng mga lugar o bagay na parte ng kasaysayan kesa nababasa lang ito sa mga libro. The experience it will give will always be priceless. We can be ageless when it comes to any adventure we want to take on. Or, we can also go on our own journey and create our own stories. Kaya naman, para sa mga taong pangarap na malibot ang buong mundo, huwag tayong magdalawang isip. Let's make it happen! I'm Andy Eigenman, and I'm here to prove to you that there are no excuses for discovery, for traveling, and in enjoying life. Kaya samahan niyo akong sulitin ang aking free time in and around the Philippines. Excited na ba kayo? Mag-empake na kayo ng Very Light. Tara, let's! Tinatawag na historical capital at cradle of Philippine Revolution ang destination natin ngayon. Punong-puno ito ng kasaysayan at kultura, kaya naman hindi ito papatalo sa mga bagong puntahan at panibagong mga adventures. We are going to Cavite. Siguradong pasok ito sa buong pamilya at sa buong barkada dahil maraming pwedeng gawin dito. Get ready because our first stop is Corregidor. Tara, let's! Nandito na tayo ngayon sa Battery Way. So, bababa tayo para makita yan. Pero bago ang lahat, papalit muna ako kasi kailangan handa ako para sa ating whole day tour today. Tara, let's! Now, let's begin to travel back in time. Kasama ko ngayon si Sir Edward at nandito na kami ngayon sa Battery Way. Malalaman ko ngayon sa tulong niya kung ano meron dito sa loob. Tara, let's! Ano po ito? Ito na yung mga guns ng Americans actually. Ang tawag po dito, Battery Way. Battery po is an American term for a gun emplacement. Yun yung grupo ng guns, either 1, 2, 3, 4 or more guns in one emplacement. Yung way, lahat po kasi ng mga guns ipinangalan sa mga American officers and memory of them. Like this one, it was named after 2nd Lieutenant Henry Way. This gun battery was the most effective gun and the last gun who fought against the Japanese. Then, how strong is it? Umaabot siya ng 13 kilometers ang firing range niya. So it's a rainbow trajectory. And then it's like the ball? Yeah, yung bala niya, about 750 to 1,000 pounds. Yung bunganga nung gun is that's 12 inch. Yun yung measure nila, yung 12 inch. Has it always been color green? To preserve po yung mga guns na ito, of course, nire-repaint na lang po ito. Actually, hindi yan yung original na kulay para against the rust yung sa kulay. Hindi na po kasi ano na po ito, obsolete na. So, kulang na yung mga parts niya. So, kung ano yung nakikita nyo ngayon, that's the original one. Hindi na pwedeng galawin kasi naka-stack up na yan. Pupunta naman tayo ngayon kung saan ipapakita ko sa inyo nakatago ang mga bala. At saka, bala at mga gunpowders. Then, kung paano nila ilabas and i-reload doon sa mga mortars na yan. Dito nakatago ang mga shell. Yung pong shell na mababasa nyo dyan, shell are the... Shell room. Yun yung mga bala na yun. Yun yung nasa loob? Shell. Ang cartridge po, yun yung mga cylinder na inilalagay doon sa loob ng bala. So yung mga bala na yan, naka-stored inside the room. When it comes out, nakahang po dito sa railings na yan. Paglabas dito, itatransfer naman ngayon, ma'am, dito sa postcard na yan. Yan. Then, para mailipat. Yeah, para mailipat nila exactly at the gun barrel for reloading.
Pwede po bang pumasok dyan? O Pwede, may ma'am. mumu ba dyan? Oo. Habang pumapasok po tayo dyan, you can take pictures. If you're lucky today, you can catch some reflections. If somebody touch you with a cold breeze or hand, that's a ghost. Natakot ako. Kahit may araw. So ngayon, aalis na tayo dito. Pero nakita na natin yung dapat natin makita. Ngayon naman, it's time to see other things. Saan po tayo pupunta next? Ang susunod naman po natin pupuntahan is the first hospital na ginamit po ng mga Filipinos and Americans before the war. Okay, ngayon naman, hospital naman. Ito pong hospital na to, composed of 4 buildings put together, shaped like a big cross. Maski meron siyang Red Cross sign on top of the building, still binomba pa rin ng Japanese. Dito sa ground floor, first building kaliwa, that served as the morgue before. Paikot po tayo ngayon sa front view ng hospital. Itong hospital na to was completed 1912, and this hospital can house 1,000 patients also. Nandito tayo ngayon sa sinasabi nilang first hospital in the island. Itong hospital na to, sinabi nila na yung mga Hapon, binomba pa rin nila ito kahit na merong Red Cross sign doon sa taas. So ngayon, gusto kong makita kung ano ng itsura niya. Tara, let's! Pang picture taking to. Bago ang lahat, just like any other traveler, magpapapicture muna ako. Mukhang Instagrammable yung mga areas dito sa old hospital. So, andito tayo ngayon sa second floor, ma'am. Aakyat tayo ngayon sa third floor. May ipapakita ko sa iyo yon, yung operating room nung araw. Okay. Don't worry, yung mga ibon na yan. Maraming mga namilipad. It's my first time actually seeing swallows in real life. I didn't know that we had that here in the Philippines. They look like bats. They're color black. Buti lang, hindi masyadong okay na yung reaction ko kasi they're really small and they're swift. So kapag ka ganon, syempre paano ka pakakabahan? Eh wala na, hindi ka pa nga nagre-react. Okay, akit na tayo. Okay, ma'am. Sige po. Dito po. So, akyat tayo ma'am sa third floor para ipapakita ko sa iyo kung nasabi ko kanina, 4 buildings put together. So, makikita mo yung 4 na building dito, shaped like a cross. And also, yung operating room na ginamit at that time. So, ito po. Ito ang operating room. The cement came from Japan. Yung mga steels from Bethlehem Steel, US. Pero yung mga tiles na yan, made in Germany. Tsaka na-notice nyo po, yung mga doors are very high. Not that the Americans are tall or big people. That served as the air passage. So at that time, wala pa pong air condition. So that air can goes around inside the building. Opo. And ma'am, since nandito tayo sa hospital, hindi po nakakatakot. Kasi po, pwede kayong mag-prenup pictorial dito mismo sa loob ng hospital. Actually, yun yung iniisip ko. Kasi sobrang scenic niya, diba? Tsaka kahit ako, nagpapa-Instagram ako eh. So meron nga talaga kayong prenup package. Yes, papakita ko sa iyo naman ma'am itong mga patients ward at that time na ginamit nila. So napansin mo po, wala na siyang bubong. So nasira po siya during the bombings. Yan. So ito ang pinaka-patients ward at that time. Yung mga rooms dito, yan yung mga nurses quarters, comfort rooms, toilets, shower rooms. So para communal siya talaga. Opo, yan. And mamaya, next stop natin ma'am. Papakita ko sa iyo on top. Can you see that ruin on top? Ayun! Yan. That's the longest military barracks in the world. Yun yung Mai-Long Barracks. Ooh, in the world! Yeah, in the world at that time. Barracks by the Americans. O ngayon, pwede na tayo pumunta doon. Nakita na natin yung buong ospital. Tara, let's! Lang, pinakamahabang barak sa buong mundo. So ito pong Mai-Long, actually ito ang tinawag nilang top side barracks kasi nakatayo siya sa topmost part ng island. Tinawag din itong Mai-Long because of his extraordinary length. One single building lang po yan. Nakikita mong nahati pero because of the bombing, kaya naghiwalay. Pero ang length point nito, hindi siya 1 mile. Ano lang siya? 1/4 of a mile. So hindi siya talagang 1 mile? No, hindi siya 1 mile. Mai-Long lang kasi mahaba. Opo. Bawal po tayong pumasok
pumasok sa loob. Bawal po, sabi, hanggang dito lang po tayo sa gilid. Ano po yung reason? Delikado po mga falling rocks na rin po yan, ma'am. Baka ma-timingan tayo, hindi na safe. Although itong barracks na to, completed siya 1914. And imagine, ma'am, this barracks can house 8,000 soldiers. Kasya po dito. At saka ito, ma'am, itong building na to, with complete facilities yan. It has an indoor swimming pool at the center of the building. Post exchange. You can still see it or it's gone? Yeah. The swimming pool is still there. Pwede nating tingnan. Ipapakita ko sa iyo yung swimming pool. Kung gusto mong makita. Sige po, pwede naman po natin. Sige pa. Tara, let's! So ito, ma'am, yung swimming pool nung araw. This is the indoor swimming pool na ginamit ng mga Americans na mga nakatira dito sa barracks na to. Ilang feet po ang lalim nito? Ako hindi. Tansya ko nasa 5 feet to 12. Yes, tama. Parehas tayo ng tansya. Mga ganon. Ngayon, papakita ko sa iyo, ma'am, on the next stop natin, the Pacific War Museum. Pacific War Museum. Yeah, inside the museum, makikita mo yung mga buildings, barracks, gun batteries na hindi pa nasira at that time. That kompleto would be nice. Pa. At least makikita natin ngayon kung ano yung itsura niya before siya naging ruins. Yes. So, puntahan natin yan. Tara, let's! Ang nasa harap po natin ngayon, the modern cinema that time, Cine Corridor. Itong cinema na to can occupy 781 seats. 2 movies shown every night. Dito na tayo ngayon sa Pacific War Museum kung saan makikita natin kung ano yung mga itsura ng mga dinaanan nating mga historical sites noon. So at the background natin, makikita mo ang mapa ng corridor, big map. And sa loob ng museum, makikita mo dyan yung mga old pictures when those buildings, ruins ng mga barracks and guns ng mga American na hindi pa nasira. And also pictures ng mga important personalities during the war and some relics and artifacts na nakuha dito sa island, in-exhibit inside, naka-display sa loob ng museum. Ay, tignan natin. Tara, let's! Start here, tayo sa kaliwa. This is General Wainwright. Siya po yung highest rank officer nung umalis na si MacArthur. So General MacArthur gave his full command to General Wainwright. That's the hospital, yung pinuntahan natin kanina. Yeah, the hospital before. Yan. Ito yun, ikaw mo, maraming trees, tapos may car pa. And the Mailong Barracks. See, the Mailong, yan. Ang ganda niya pala talaga, no? Social pala talaga siya. Trolley cars. Yan, ba dyan yan? Yan yung sa battery way. Yung galing. Natatandaan mo, ma'am. That's the modern cinema that time, sorry. Yan. Ito. Ayan, yan ang modern cinema. Nung hindi pa siya nasira. And then, this is where they... Inside the bunker, kung saan nakatago yung mga bala, may mga hanging beds din po sila. Para pwede rin sila magpahinga. Yung mga nagmaman doon sa gun battery na yan, kung saan sila naka-assign, may mga hanging beds attached on the wall. Attached on the wall. Pogi ng mga sundalo. Ang galing na may mga nakuha pa sila mga litrato para maipakita sa atin. Hindi lang parang basta-basta mga ruins siya. Ito naman yung pera. Yan, mga pera nung araw na ginamit nila. Philippines 2 pesos. Philippines 5 pesos. 1 peso. Papel po, 20 centavo, 25 centavo, 50 centavo, 100 pesos. Ay, ito gusto ko to. Pwede sa akin na lang to. Kung makuha mo, ma'am. Water bottle. Ayan, isipin nyo, ang mga lolo at lola natin sa tuhod, posibleng na-witness nila kung ano yung mga nalaman natin at mga nakikita natin today. Pero yung sa atin, remains na lang yan. Masaya ako na nakapasok tayo dito sa museum na to kasi ngayon nakita ko kung ano yung pinanggalingan ng mga nadaanan natin. Hindi pa nga dito nagtatapos ang ating corridor tour. Tara, let's!
element space warp sa day tour natin dito sa Corregidor. Dahil ang daming mga old and historic sites. Kaya naman ngayon, ituloy natin ang ating mga discoveries as we go to the Japanese Tunnel. Tara, let's! Dati nag-rope ako yung buong Taralets team ko. Dulas-dulas eh. Ngayon okay lang kasi dahon-dahon lang naman. Oo. Tsaka ano, tuyo naman. Summer na eh. Hindi mahirap madulas. Ay, ito na ba yun? Ito na ma'am, yung Japanese tunnel. Yan. Actually maraming tunnels in the island built by the Americans and the Japanese at that time. Bakit po kung na-surrender na po ito sa Japanese, bakit pa nag-build pa po sila ng tunnel? Nung natalo po ng mga Japanese ang mga Americans, there were about 300 American prisoners left behind, all technical experts. Actually, sila ang naghukay, American prisoners. Bakit po pinaghukay ng mga Japanese ang mga Americans ng mga Japanese tunnels? Kasi ito po mga tunnels na to, this serve as their bomb-proof shelter in case na meron na namang enemy na a-attack sa mga Japanese naman. So ginamit nila ito as hiding place, bomb-proof shelter, and also parang dito sila nagpapahinga. Kaya pinapa-experience ko sa iyo itong short hike namin sa Japanese tunnel actually. Para ma-differentiate mo mamaya, experience mo rin yung American tunnel, which is the Malin Tunnel, the biggest tunnel in the island. Okay, so ilang minutes po naman yun? About mga 10 to 15 minutes lang short hike. At least ma-experience mo what is a Japanese tunnel. Okay, sige po, pasok tayo sa loob. Tara, let's! Mga plastic. Sige po, mauna po kayo. It's still alive. Malamig ano? Malamig Opo. sa loob. I've been doing this this is my 20 years na po na ginagawa ito. Sa dami na nang naidaan namin dito, wala na yung mga multo na yan. Oh, this is it. Ito ang aakyatin po natin. This is our way out. Shinen! Ano po itong nilabasan natin? This is an American building. Actually, this gun battery po din po ito. May canyon dyan on top of the building. So underneath, yan yung nakatago mga bala and gunpowders. So yung Japanese, naghukay sila ng tunnel under an American building. So if you're on top, hindi mo akalain na mayroong underground tunnel inside. Saan naman po ito papunta ngayon? Okay, this trail na po, we will go now to your favorite part ng hiking tour mo, the buffet lunch. Wow! Good job! How you know? Ngayon, kakain na tayo. Tara, let's! Wow! Look at that baleta tree. Ano po, ba't po ganyan yung itsura ng building? Okay. Ito pong building na to, nasira sa during the bombings. Ngayon, these are the houses. Itong mga bahay ng mga higher rank officer. 2 families in one building. The higher rank officer occupied the second floor, the low rank officer occupied the first floor. So ngayon, kinain na siya or overgrown na siya ng mga balete tree. Eventually, yes, no? So, nung naging ano na siya, nung na-abandon na siya, kinain na siya ng puno.
Yan. Wala na pong labasan yan, hanggang dyan lang. Spotters look out for the incoming enemies from West Philippine Sea. Tapos na natin masubukan ang lunch buffet dito sa Corregidor. At ngayon naman, for our last stop, nandito tayo sa Malinta Tunnel, which is also a historical site. Kaya syempre, hindi natin pwedeng palampasin yan. Tara, let's! Meron kasing lights and sound show dito sa loob ng tunnel. So, siya yung naririnig natin ngayon. Yes, ito yung light and sound show. Saan naman po tayo papunta? Papunta tayo sa other side, sa west entrance. Nag-umpisa tayo sa east, palalabas tayo sa dulo naman at the end of this tunnel. Sa west so, hindi entrance. na tayo babalik dito? Hindi na. This was the lateral occupied by Manuel L. Quezon nung nag-transfer ng seat of government from Manila Hotel. Ayan. So, nagkaroon ng mass dito. Okay, this time naman, Andy, pupunta tayo ngayon sa 1,000-bed hospital. Kanina, ipinakita ko sa iyo yung ruins ng hospital na unang ginamit. Nung binomba yon, nasira, lumipat sila inside the tunnel, yung 1,000-bed hospital. So, papasok tayo ngayon sa tunnel, sa lateral na to. So, ang Malinta Tunnel po, hindi lang yung main tunnel, meron pa siyang maraming laterals. So, yung mga laterals na yan on the side ng main tunnel, food and materials storage, ammunition and strategic arms stock field, machine shops, and also offices ng mga American officers. So, this tunnel served as bomb-proof shelter. So, ito na, yung 1,000-bed hospital ng Malinta Tunnel. Yeah. So, itong unang tunnel na to, this served as air ventilation. This is the lateral that has the door. Would you believe, this is still the original one. Wow. Yan. So, itong lateral na to, this was exclusively for female doctors and nurses. So, they lock themselves inside for their own safety. Ayan. So, ito ang nurses' quarters. At the end, there's a concrete, then steel bars. So, safe sila inside. So, itong on the sides niya ngayon, ito na. This is one of the patient's lateral ward. Meron siyang 10 ganito, 50 beds on one line in one side only. So, a total of 100 patients. So, a total of 1,000 bed hospital. So, yan. Lahat ng laterals, mga ganito na siya on the sides. So, okay, pare-pareho lang yan sila. Pare-pareho na. Ano po meron dito? Bakit po off-limits? Kasi po, ma'am, ito na yung talagang distraction niya. Hindi na nilinis ito, hindi na siya ginalaw. The whole tunnel totally covered with rocks. So wala po kayo makikitang liwanag from the west up to the east. Ganito po yun. Gumiba pala talaga so, siya. Parang tapos total iniwan nyo na siyang ganyan yes, ma'am. Hindi na po ginalaw ito. Hindi na siya nilinis. Yes. Ganito kadilim dito pag walang mga ilaw, oh. Lalabas na po tayo sa west entrance ng tunnel. Ando na yung pangalan niya. Yan. Okay. Okay, tara, let's. Finally, nakalabas na rin. Sobrang fascinating talaga ng mga structures dito sa Corregidor. Palalong-lalo na ang Malinta Tunnel na kung saan sobrang I was so close to actual historical events. Diba? And it's also nice to know and to be able to refresh your memory when it comes to these things that happened in the past in our country. Pero matanong ko lang po, bakit po yung name is Malinta? I forgot to ask. Nung hinuhukay daw po ito, maraming linta, blood-sucking parasites na naglalabasan. So as they go further, many leeches coming out. So linta, maraming linta. So mga Pilipino, sumigaw sila ng Malinta, doon na nakuha ang pangalan. Tsaka itong tunnel na to, ma'am, ginawa siya for 10 long years. From 1922, completed 1932. Ang naghukay dito, long-time Filipino prisoners under an American engineers. Pero, yung pa isang nakalimutan ko, na-curious lang po ako, bakit Corregidor ba yung pangalan? Kasi po, during the Spanish time, lahat ng barko na pumapasok at lumalabas ng Manila Bay, tumitigil dito sa island.
to have their papers checked or corrected. Hence the name Isla del Corregidor, the island of the corrector from the Spanish word corregir. Yan. Okay. We were able to come up close and personal to these important details, you know, about our country that we should remember, about history. Kaya actually, sobrang nag-enjoy talaga ako sa first time ko na makapag-ikot dito sa Corregidor. Ngayong nakapunta na ako dito, marami na akong alam tungkol sa kanyang lugar, pati na rin sa pangalan. Kaya kapag tinanong ako, I learned something new today. Maraming salamat po, Sir Edward, for being with me today and for touring us around beautiful Corregidor. I really hope to be back and be able to do the other activities and the other packages that you offer, ano? Kasi alam ko marami pa na pong ibang mga fun ways to be able to explore this place and also learn about our history. Yes, ma'am. It's a pleasure po na sana makabalik kayo and invite all your friends, mga kakilala ninyo. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you very much. Ngayon, natapos na tayo sa ating day tour dito sa Corregidor. Next week, mayroon pa tayo mga maraming pupuntahan at gawing mga activities sa Cavite. Tara, let's! It's pretty extreme, di ba? Grabe yon!